Have you ever shared the gospel? Nakatisting na ba mo mga mag-share sa gospel? And I think every preacher, every teacher, or follower of the Lord Jesus Christ, when we share the gospel, we have one common desire. Natay common nga mga desires, no? Or desire sa ato pag-preach or pag-teach sa gospel. Ang desire nga mao ni nga ang gospel message unta makita nato nga genuinely it changed lives. Mo na ang atong gusto makita gyud. And kung imong basahon ang Bible, especially in the book of Acts, daghan tag makita diha nga mga stories of gospel preachings that is so powerful that it caused thousands of people to come to Christ, and it caused thousands of people nga mag-change or na-transform ang ilang mga kinabuhi. Example, if you go to Acts chapter 2, when Peter preached in the day of Pentecost, 3,000 people responded to the message, they were baptized, and they were added to the church in just one single preaching. Nindot sa unang panahon kay one preaching maka-mega church na dito. No? 3,000 good. Mega church na. No? Dako na nga simbahan. 3,000 in one preaching. In Acts chapter 4, the apostles were preaching, and it says there, 5,000 men received the message. 5,000. The next preaching, 5,000 na pod. In Acts chapter 5 verse 14, again the apostles preached, and then, ingon sa Bible, multitudes of men and women received the message. More and more men and women. Multitudes na giterm din ha, daghan nga mga tao ang nag-receive sa message of salvation. In Acts chapter 8, si Philip nagwali siya, and ingon sa Acts chapter 8 verses 6 to 8, ingon sa there was much joy in the city while they received the message of the gospel. And in Acts chapter 14 verse 1, si Paul o si Barnabas, while they were preaching, it says there that a great number of both Jews and Greeks believed. A great number, multitudes, daghang mga tao nga nagtuo sa message na ginawali ni Paul and Barnabas. And if you go to chapter 18 verse 8, when Paul went to Corinth, ingon sa pulong sa Ginoo, many of the Corinthians believed and were baptized. Thousands upon thousands of people believed. Daghang mga tao nga nagtuo sa gospel because of the gospel preaching of these people. But the question is, unsa man ang naa sa ilang gospel preaching nga grabe man sila ka-effective, grabe man ang ilang power when they preach the gospel. Well, Apostle Paul told us, iyang gisulti dinhi kung unsa ang naa sa iya preaching. Although this part of 1 Corinthians, si Paul diri was trying to drive home a point nga dapat mauni ang inyo hinumduman because they are divided, but we can see here nga naay importante rin mga points nga ato ma-learn, and we can apply sa ato gospel preaching so that we will be empowered sa ato pagwali sa pulong sa Ginoo, specifically the message of salvation. So I entitled this message this morning, Empowered Gospel Preaching. And let me share to you 3 important nga mga principles nga mao dapat ang mag-characterize sa ato nga gospel preaching for it to become powerful sa message sa Ginoo, nga mahimong powerful siya as we preach that message to people. And the first thing that we can learn here is that number 1, ingon there sa verse number 1 and 2 of 1 Corinthians chapter 2, when I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Number 1, empowered gospel preaching. Number 1, it involves trusting the
trusting on the gospel's sufficiency. It involves trusting the gospel's sufficiency. Kung magwali ta sa gospel, dahil sa mga tao, we have to believe that it has the power to change lives. It has the power to save and to change people's lives. The gospel alone can change people's lives. Well, in the city of Corinth, ato makita no dinhi sa atong ipambasa nga kining mao nga syudad, dako kay nga syudad, one of the major cities in the ancient times. And sa syudad no, one of the characteristics sa city is that eloquence and philosophical skills are highly valued. Even in the city, na sila'y mga tao nga nag-study, kining gitawag na tong sophistry. Nga pagtuon ni sa about rhetorics, about skillful argumentation. And ang mga tao ni mga syudad nga nag-study of sophistry, gitawag sila mga sophists. They use persuasive words to gain followers, status, and power. And that's why, kining mao nga culture sa syudad nga ganahan sila kanang nindot gyud mga istorya, maayo manulti, maayo mamaba sa ato nga termino karon. Mao ni ang cause sa problem nga naa dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 until chapter 4. Tungod sa ilang gana or gusto sa kining rhetoric, nindot manulti, maayo o kuan, it cost them the problem sa church o nag-cost nini sa church o division sulod sa iglesia. Kay with rhetoric, with skillful argumentation, you know what's the root cause of that? Ingon si Apostle Paul in chapter 1 verse 17, actually ang tinubdan anatanan is their love for human wisdom. Kung imong basahan chapter 1 verse 17, ingon din na, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, look at this, not with words of human wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Ang root cause na yan, makaigsunan, nga kung gusto ta og kanang maayo og rhetoric, maayo mamaba, maayo manulti, articulate nga mga speech, kung mauna ang ato, focus lang, actually, mauna ang gusto po sa kalibutan, and the root cause niya ng tanan is our love for human wisdom, ingon si Apostle Paul. That's why, ingon si Apostle Paul din it's very tempting to preach the gospel according to the taste of the people. No? Dakong tentasyon sa ato, nga atong himuon ang message nga, musibo, musut sa taste sa mga tao. Naay temptation si Paul nga iwali niya in a way that is acceptable to people. Lami, paminawon, nindot sa dawato, nindot sa dalunggan. Ug mauna ang temptation ni Apostle Paul. But ingon si Paul, but when I came to you brothers, I'd like to remind you that as I preach the gospel, ang akong giwali ninyo is this. I resolve to preach a message. And the message is very simple. Jesus Christ and Him crucified. You know what? Unsa may meaning aning word nga o kaning phrase nga Jesus Christ and Him crucified, no? Si Apostle Paul din iya gi-signify nga intentional, ang iyang intentional singular purpose ay pagwali, and ang iyang intention diri is simply a message that is so simple. And the message is Jesus Christ and Him crucified. First, we're going to study according to context. Unsa may implication, unsa may meaning aning Jesus Christ and Him crucified, and how did the people view this message during the time nga giwali ni Apostle Paul kining mao nga mensahe nga Jesus Christ and Him crucified. Well, let's try to look at two groups of people this morning. Gimension ni Paul diri sa chapter 1. And atong gitan-awon kung unsa ang ilang view, ang ilang reception or ang ilang nga pagsabot perspective nila niining message about Jesus Christ and Him crucified, the crucified Christ.
So let's look at first, number one, the first group of people at Tanaon is, kaning sa chapter 1 verse 22, ingon diri sa pulong sa Ginoo, 1 Corinthians 1:22, Jews demand miraculous signs and Greeks look for wisdom. So obviously dunay duha ka grupo sa mga tao diha, and the first thing that we're going to study is the first group of people mentioned by Paul, mga Hudyo. Ingon si Paul, ang mga Jews, this is the group of people nga nag-emphasize sila og kining gitawag natog miraculous signs. They looked for miraculous signs. The Jews look for miraculous signs. Mga Hudyo, ang ilang gipangita kining gitawag natog mga miraculous signs. This means, unsay pasabot ang miraculous signs, Pastor? This means that kining mga tawhana, they look for extraordinary proofs or display or signs of their awaited Messiah. Mao na ang mga Hudyo, nangita sila sa mga signs, sa mga display or sa manifestations sa nga attached or kabahin sa ilang gipaabot nga Messiah. Well, why are they doing this? Because we know from the Bible, in the Old Testament, nga ang Messiah, appeal sa iyang coming are the signs sa pag-abot sa Messiah. And among the signs, usa ni ana mao ang mga miraculous nga mga signs nga pagahimuon or mga miracles nga pagahimuon sa panahon nga moabot ang Messiah. Makakita ang mga buta, makalakaw ang mga bakol, makadungog ang mga bungol, no? Mabanhaw ang mga patay. I-cast out ang mga evil spirits. Mauna ang mga miraculous signs attached to the Messiah, and the Jews are looking for these signs because these signs will point them to the Messiah. Mauni ang magtudlo sa ila sa Messiah. So, ang ilang ginapaabot nga Messiah is a powerful, victorious Messiah. But unsay giingon dire? When Paul preached to them, Jesus Christ and Him crucified, nga si Jesus Christ di ay siya ni ang Messiah, and this Jesus Christ was crucified. Ingon si Apostle Paul din the Jews demand miraculous signs, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews. Anong stumbling block man? Anong stumbling block man sa mga Jews? Because ang giwali ni Paul nga Jesus Christ crucified is the exact opposite sa unsa ang ginapaabot, gina-expect sa mga Messiah, because they expected a powerful, victorious Messiah. But Paul is preaching a Messiah that is dead, a Messiah that died, a Messiah that is defeated, na pildi nga Messiah, namatay nga Messiah, and that's the opposite sa unsa ang ilang expectation. That's why para sa mga Hudyo, ang message of a Messiah that is crucified, it's a stumbling block. When the stumbling block makaigsunan, in the Greek it's scandalon. Og diha to gikuha to English word nga scandal. Iskandalo na. Unsa pasabot ni ana? Usa na ka scandal, when the scandalon, a scandal, a snare, an offense, or something that offends. It's offensive. Nga moingon ka nga ang Messiah is the one, a person that is crucified. So for the Jews, it's a very unacceptable message. Di na acceptable nga message. On the other hand, ingon po sa pulong sa Ginoo diri, no? Or sa ato gibasa, no? While the Jews demand miraculous signs, the Greeks, on the other hand, they look for wisdom. Ang mga Grego pod, ang ilang ganahan pod kaning kaalam. They look for wisdom. They valued and seek persuasive, logically coherent philosophical arguments and brilliant rhetoric. Mo na ang mga Grego. That's why sikat kaayo nino ang rason, sikat ni kaayo ang sa mga Greeks, daghan tag mga Greek philosophers, di ba? Tungod na silang
ug tungod sa mga daghang mga pilosopo nga mga tao, nakatisting na magtuon og mga philosophy katong mga philosophy kuan dire. Nagkuha philosophy no. Grabe ka nagtuon ko no while I was studying as I having lectures no sa Calvinism before, ako gitan-aw ang mga unsay mga teachings nila Aristotle, unsa pa diha nga uban, ang gitan-aw ilang mga teachings. Murag makay nga bulukan magad jud kuan no nga di man ko kasabot aning ilang unsa man ning ilang gipang kuan dinhi nga mga makaingon ka nga ang usa ka pahina sa murag about philosophy nga ako basahon murag kapila na ko balik-balikon unsa ko gipasabot ani niya diri. Kay di dali sabton ang philosophy, di ba? Lisod sa sabton og bisan gani ang simple nga logic kanang mga rules of logic ba. Arang ka lisod sabton. Arang ka kuan, lawom siya nga butang. That's why, daghang mga philosophers, no? Kisa may nailhan ninyo, ng mga Greek philosophers. Mga Socrates, no? Mga Plato, Platito, unsa pa itong mga philosophers nga ato madunggan diha, Aristotle, unsa pa din ha, daghan no? Epicurus, man paborito ato diri mention sa simbahan. Epicurus, kana mga followers, mga Stoics, ilang kuan kan limot ko sa ilang kuan na. Daghan pa nga mga tao nga mao na that's the reason because the Greeks they love wisdom. They love mga coherent philosophical arguments. Mao na ang mga mga Greeks, no? But Paul ingon dire, he preached Christ crucified. You know what? What does it mean? He preached Christ crucified, an innocent person who died for sinful people. Kung ganahan kag wisdom, ganahan kag logic, ganahan kag philosophy, kining mao nga message was a total contradiction to wisdom and logic, di ba? Kay kinsa mang tawhana sa tarong niyang panghuna-huna nga willing sa inosente siya wa say sala unya mamatay sa para sa mga tao nga mga dautan. Mo nagingon ni Paul diha sa kuan sa Romans chapter 5 no nga masabtan siguro nato no nga kita nga mga daotang tao pwede ta mo sacrifice sa uban siguro. Pero usa ka tawo nga innocent mamatay para sa mga sinful nga mga tao? Pwede ta siguro no, ingon si Paul, nga kita mamatay ta para sa usa ka maayo nga tao, pwede siguro na. But to think of an innocent person, nga siya mamatay para sa dautan nga mga tao, that's beyond logic, that's contradiction to wisdom. There's no honor in his death, there's no logical explanation that can explain it. It is pure insanity. That's why ingon sa pulong sa Ginoo, but we preach Christ crucified as stumbling block to the Jews and foolishness to the Greeks. Binuang na sa atubangan sa mga Hudiyo. It's foolishness to them. Nga naman, kaya again, they love wisdom and they can't harmonize, they can't connect why this person would die for sinful people. So makaigsuunan, kung imong tan-awon dire, kini mga tawhana mauni ang ilang gusto, but ingon si Paul, but I chose, I resolved, I decided in my heart that I will stick to the simple message of salvation, Jesus Christ and Him crucified. You know what? Unsay ito makita na si Apostle Paul, nakita niya nga the gospel in itself is sufficient to transform people, to save them and transform them. Christians, listen to this. It is not our job to preach to people what they want to hear. Our job is to preach to them what they need to hear. We are not in the business of making the gospel acceptable to them. It is our business
to preach or to make the gospel available to them. By resolving to preach the cross, symbol of weakness, shame, and defeat, Paul ensured that the source of anything resulting from that preaching would be unmistakably the work or the power of the gospel in itself. Kung magwali ka, nga imo lang gipresent ang gospel that is unacceptable to these people, kung mutuo ang mga tao, you know what, Christians, why lalis? Ang ilang pagdawat sa gospel, ang ilang change sa ilang kinabuhi, dili na tungod sa imong preaching, but it's caused by the power of the gospel that is sufficient to save them and to change their lives. Let us not preach the gospel to satisfy the expectations nor the aspirations of people, but we have to preach the gospel kung unsag yun ang meaning ni ana, and believing that it's enough to save people from their sins. Last Sunday we preached about the gospel, and I hope nasabtan na to unsay meaning ni anang mao nga gospel. Number 2, not only it involves trusting the gospel's sufficiency, but ingon si Apostle Paul, there is a verse 3, I came to you in weakness and fear and with much trembling. Not only it involves trusting the gospel's sufficiency, but it involves acknowledging our personal insufficiency. Ingon si Paul, I came to you, pag abot na ko diha ninyo, the moment that I preach to you the message or giterm na diri the testimony about God, ingon si Pablo, niabot ko na sa inyo with fear, in weakness and fear and with much trembling. Nagaabot ko ninyo nga grabe ako kahadlok, grabe ang ako pagpangurog. And it emphasizes sa weakness niya. He's so weak sa diha niabot siya sa Corinth during sa iyang gospel preaching nito. This is a genuine raw reflection on his state of mind and body during his ministry sa Corinth. Kung imo tan-awon ang background sa iya ministry sa Corinth, you can go back sa the book of Acts. And let's try to trace unsa ang nahitabo ni Paul before siya miadto sa Acts. Kung imo tan-awon ang iyang second missionary journey niadto sa abot siya sa Troas, and from Troas mitabok siya ngadto sa Philippi. Sa Philippi gipriso siya, gibunog siya, gisod siya ngadto sa dungeon, o miraculously nakaikya sila. And then, ato makita after that, in chapter 17, miadto sila sa lugar. Let's just go to the persecution in Thessalonica and Berea. In chapter 17, imo makita dito, nga sa diha miadto si Paul sa Thessalonica, you know what? A Jewish mob was violently stirred up, forcing ni Paul o ni Silas to be smuggled out of the city in the cover of darkness. Gipalaya sila, gipangita sila sa suko kayo nga mga tao, o si Paul mubo lang kayo ang iyang time dito sa Thessalonica. But we know amazingly it created a very strong church. I should say probably one of Paul's most loved church ang Thessalonica. Although mubo ra ya time nito. So gismagol sila, gipaikya sila. Di na ni something bago ni Apostle Paul kadito gani sa Damascus, gipalaya sa city by lowering him in a basket. Sa Thessalonica, sa darkness, in the cover of darkness, gipagawas sila, gipalaya sila sa Thessalonica because ang ilang mga companions hadlok nga patyon sila sa mga angry mob dito sa Thessalonica. After that, mingadto sa Berea. And sikat ani ang mga Bereans, di ba? Ngayon sa Berea, pagwali niya sa synagogue, ilang gitan-aw gyud sa mga Hudiyo dito kung faithful ba si Apostle Paul sa unsa ang nasulat sa scriptures. However, later on ang Jews nga maoy nag-stir og trouble dito sa Thessalonica, gisunod siya sa Berea. Og ingon sa passage, again, they stirred up the crowds, and
again forcing the Apostle Paul to flee again. Leaving his companions, he traveled alone and he went to Athens. So nilayas na po siya, gisunod-sunod siya sa mga tao nga nasuko sa iya ba tungod kay na insulto sila or na threaten sila sa presensya ni Paul, gisundan nila nga to sa Berea og mauna nga si Pablo na pugos nga mulaya sa Berea og alone he traveled to Athens. And you know what unsay purpose niya nga to sa Athens? Sa kadako sa syudad ato makita ang intention no nga tungod sa sunod-sunod nga mga persecutions. Siguro gi-advise si Paul, you go to Athens because it's a very large city. Probably sa vastness sa city, kibali murag disappear ka in the vastness of the city o di na mahibaw-an sa mga tao nga naa ka didto o mahunong na sila sa ilang persecution. So persecution in Thessalonica, persecution in Berea. And if you go to Athens, pag abot sa Athens, mupahuway, ang ako nakita ni Paulo nga, mupahuway unta siya dito sa Athens, aron nga makalikay siya sa persecution. But Christians, mo ang Apostle Paul, when he went to Athens, his heart was troubled because of the idols nga iya makita sa daghang mga lugar sa Athens. That's why wa siya kapugong. His heart was troubled, and so, imbes nga magpakahilom siya sa Athens kay aron mupahuway sa gikan sa persecution, nagwali na hinon siya sa Athens, adto sa synagogue, nagwali siya, ningadto siya sa marketplace, and the most iconic moment of the Apostle Paul's ministry in Athens is that he reasoned together with the top mga intellectuals, mga philosophers dito sa lugar nga gitawag og Areopagus or Mars Hill. Og nagwali sa didto. But Christians, kung let's go to Acts kay aron makita, ma-appreciate nato kana nga mao nga time. In chapter 17 of the book of Acts, grabe ang iyang pag-reason no dito sa iyang chance sa pag-present sa gospel sa Areopagus. You know what? If you read sa iyang speech din in chapter 17, magsugod sa verse 24. There's a verse 22. Magsugod sa verse 22. Paingon sa verse 31, grabe ang speech ni Apostle Paul. Kung imo tan-awon din ang iyang speech diha, he really engaged with the philosophers nga naminaw sa iya during that time. And I should say, nga apan sa akong observation, he used the terms of the philosophers, even iya gigamit diha ang Greek nila nga ang ilang poets, diha gigamit ni Apostle Paul ang reference sa ilang mga poets, and he used philosophical concepts to introduce the gospel ngadto ni ani mga tao. However, if you go to verse 32 of chapter 17, look at your Bibles. Tanawa. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, "We want to hear you again on this subject." At that Paul left the council. A few men became followers of Paul and believed. Among them was Dionysius, a member of Areopagus, also a woman named Damaris, and a number of others. I should say nga although ako mag-ingon nga posible kini mao ni sa ang effort ni Paul nga iyang sakyan ang mga terms, ang mga minds sa mga philosophers. But I should say, sa tanan niyang effort to do this, the results compared to the other cities nga iya giadtuan, I should say it's disappointing. Only a few people believe. Gamay ra nga tawo ang tuo. O gibugal-bugalan siya, he was mocked, and only a few people believe. I should say, Athens was a failure for his high wisdom strategy. Muna ako personal na ako nangakuan. Athens, you know what? Walay, di niyo makita nga na church sa Athens, di ba? Sa mga letters ni Paul. No? Na yung mga tao nga naluwas din ha. But
I should say that Athens was a failure for his high wisdom strategy. When he arrived in Corinth, he was likely, number one, he was physically exhausted because of the persecution. Gikan pa, gani sa taas no, gikan pa dito sa Philippi, ngadto sa Thessalonica, ngadto sa Berea. And not only that he was physically exhausted, he was afraid. And his heart was possibly full of disappointments and self-doubts tungod sa iyang experience dito sa Athens. The most important Paul did is this. Sa iya experience, ang pinaka-importante nga iya gihimo mao ni iyang gi-acknowledge ang mga realities sa iya kahimtang. He already tried everything in his capacity and it did not work. He was tired, he was afraid, and probably his self-confidence was shattered during this time. But one thing ato makita dire, ingon si Paul, I would admit, I'm afraid, I'm trembling, and I'm in weakness. And Christians, mao na ang pinakanindot sa usa ka tawo nga magwali sa gospel. When you realize your insufficiency, when your self-confidence wala diha. Kung ang imong pagsalig imo lang ihatag diha sa Ginoo sa balang espiritu nga maoy magtabang sa imo, that's the best thing. It was at this moment nga possibly na-prove ni Paul nga tinuod ang iyang gisulti no dito sa kan, and probably he was in 2 Corinthians, he was preaching according sa iya experience sa pag-ingon niya sa ni Apostle Paul sa chapter 12 sa 2 Corinthians sa ingon sa Ginoo no kang Apostle Paul, for my power is made perfect in weakness. You know what kaigsuonan, as a preacher, usa sa mga pinakakulba nako nga moment sa ako pagwali, panahon nga di nako kulbaan. Mao nay pinakagikulbaan nako nga panahon nga di nako kulbaan. Pasabot niya na kung di nakakulbaan, dako na kag pagsalig sa imong kaugalingon sa magwali ka. I love that feeling bitaw kanang before kumusaka sa pulpito nga kanang maggubog-gubog akong kasing-kasing. Unya makaingon, Lord, tabangi intan ko wa ko'y mahimo ani ikaw ra gyud Ginoo. I like that feeling. Pero way lami ng feeling nga inighana na ko sa pulpito nga kani murag lami ni wali murag way ayo na nga feeling para nako. Kay nga naman kani kay andam kayo ko na inindot ka illustration ang pang start din nindot kayo ni. I don't like that feeling. Why? Because that's a proof nga possibly grabe imo self-confidence. Grabe ang imong kumpiyansa sa imo kaugalingon nga kaya nimo na ug kaya nimo nga iwali kana nga mapulo sa Ginoo. Christians, I know nga daghan sa ato dinhi, the moment nga you are about to share the gospel, grabe ang inyong kulba sa inyo kasing-kasing. Pasalamati ang Ginoo niya na because with that feeling, I know nga mag-rely ka dili sa imong kaugalingon nga power, but you recognize, I can't do this, Lord, without your help. If you want to be powerful sa ato gospel preaching, recognize, acknowledge sa atong insufficiency. Just like Apostle Paul, I came in weakness and fear and with much trembling. Last one sa atong message karong buntag. Not only it involves trusting the gospel sufficiency. Number 2, acknowledging personal insufficiency, our personal insufficiency. But number 3, it involves relying on the Spirit's ability. In verse 4 and 5, ingon dito sa kuan, balik ta sa to text. In verses 4 and 5, ingon dito, my message and my preaching were not with wise and persuasive words,
but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. So yun si Paul diri, ang akong message, wala ni niabot sa inyo pinaagi sa mga wise and persuasive words. First, we can see here rejection of wise and persuasive words. Again, ang Corinth nga syudad, they love rhetoric. Ganahan sila og rhetoric. Kaning gitawag og rhetoric, no? Kaning rhetoric, mao ni ang skillful, persuasive public speaking. Kana bang nay mga tao no nga mo sulti sila unya, inigsulti nila, makonbinsir gyud ka sa ilang isulti bitaw. Nakasugat na mga tao yan na nga, di unta ka mo palit og item, pero tungod sa ilang pag-istorya, makapalit gyud ka. Di ba? Or, di unta ka mo appeal ani nga organization, pero inigsulti nila, maka-appeal gyud ka, kay nindot. No, amo sultin tawhana, no? Nakakita na ko ano sa dihang ning appeal ko sa anang seminar sa Forever Living Products, no, sa college ko. Pagkaninduta gyud, moingon ka nga sunod semana mamaligya na gyud ko mga deodorant or unsa pa din ha, mga aloe vera gel, maligya ko kay grabe ninduta kayo nga musulti. Ma-convince ka, nindot yun, no? Na yung mga tao ngayon na, maayos lang rhetoric. And di lang rhetoric, no, but also clever nga mga argumentation. Mo ni ang gusto sa mga taga-Corinth. And I know di lang ni sa Corinth, but even today, kini mga tao, daghang mga tao nga ang ila preferred were kaning eloquent people, mga maayo mga istorya. And even we elect a lot of leaders because of their eloquence. Sa atong politika ba, daghan man siguro ninyo diri ang nag-elect or mubutar og usa ka tawo kay nakadungog mo nga maayo siya speech. Tama ba di? No naay panahon nga na mo ingon ngani sa kuan amo ninduta gid amo mayor mo isulti kuan gid ka malipay ka nga mao ni ato na mayor, no, kay maayo kay mo istorya, no? Even today ganahan ta nga makadungog og mga tao nga eloquent, and we love those who are smart and articulate. Gani sa mga pastor, no, ganahan ta ang mga pastor nga maayo manulti, maayo mang storya, maayo mo wali sa pulong sa Ginoo. And I think that is one of the reasons why kung imong tan-awon ang problem dito sa 1 Corinthians, unsay giingon sa mga tao, I follow Paul, I follow Cephas, I follow Jesus. And usa diha sa mga tao nga gi-mention that they follow is I follow Apollos. You know what? Some would follow Paul most probably because he was the founder of the church. He was the one used by God to found the church there in Corinth. Siya ang pioneer, siya ang nag-una pagwali dito. Possibly others would follow Peter, or ang ngalan ni Peter no, sa kuan is Cephas, or sa uban i-pronounce Cephas. Tungod kay siya man pod ang ginatan-aw nga usa sa mga leaders sa simbahan during this time. Kung mga sa time ni Paul at sa Jerusalem, tulo ang kibali ginatan-aw dito nga mao ni sila ang mga labaw-labaw, si Peter, si John o si James, the brother of the Lord Jesus Christ. And even James ang kuan, but si Peter gina-recognize siya as among the leaders of the church. Obviously, some would say, I follow Jesus. Save me. I follow Jesus. Kamu tao, ako maamo Jesus. But ang ikaupat ani is I follow Apollos. Kinsa kanin si Apollos? Apollos nasa book of Acts, ato na-learn na sa mga preachings. But one of the things nga, ingon pa sa mga extra biblical nga mga accounts, nga naay nagtawag ni Apollos as the man with a golden tongue. Usa ka tawo nga bulawan ang iyang dila. Lami ito ibaligya no nga dila kay bulawan man, but we all know nga dili na siya literal, but ang golden tongue diha is that he was a man of eloquence. Maayo manulti nga tao.
And probably usana sa mga rason, Apollos worked dito sa Corinth, and even brilliant nga tao, he reasoned with mga Jews dito og dili gyud sila kadaog sa brilliance ni Apollos with regards to dealing with the scriptures. And possibly usana sa mga reasons nganong nag-follow kini mga tao, because they love rhetoric. And Paul knew the weakness sa kini maong approach. Nakita ni Paul nga if he will rely sa weakness, if he will rely sa rhetoric or brilliant nga argumentation in presenting the gospel, you know what? Nakita niya ang weakness. Nga kining ilang faith will not rest sa gahom sa Ginoo, but it will rest on human wisdom, which is very, very dangerous. Ang weakness na makaigsunan, faith nga established diha sa human wisdom will not really survive the test of time. Di na mo survive makaigsunan. It will fail. It will fail. If you kung naay mga tao din nga naluwas tungod kay brilliant ang presentation sa speaker, delikado na. Ano man? Because later on, kung dili na brilliant, dili na eloquent ang magwali, kanang mao nga mga tao posible nga mawala po na sa iglesia. But ingon si Apostle Paul, naasay chance to preach the gospel with wise and persuasive words. But ingon siya, but wa niya napilia. But ingon siya, ang akong pagwali o ang inyo pag-receive sa message of the gospel is purely a demonstration of the Spirit's power. Nganong demonstration of the Spirit's power man? Why? Of all the terms na pwede gamitin ni Paul, ang iyang term diri nga ang pagwali niya o ang pag-receive sa mga Corinthian believers sa message of the gospel is a demonstration of the Spirit's power. Kung sa'y meaning na makiksunan? Sa'y meaning na? Well, you have to go back. Unsa man day ang work sa Holy Spirit? Well, if you go to John chapter 16, verse 7 to 8, si Jesus nag-reveal sa usa sa mga tulo man nakabuk diha ang work sa Holy Spirit nga gi-reveal ni Jesus, no? And one of them, ayon si Jesus, ang work sa Holy Spirit that is to come, and ayon si Jesus din ha, one of them, ang work niya is to convict the world of their sin. Mao na ang iyang trabaho, i-convictar niya ang kalibutan sa sala. This means that when the gospel is preached, the Holy Spirit is working in the hearts of people. Nagatrabaho diha sa kasing-kasing sa mga tao. There is no distinction because the Bible says, He will convict the world of their sin. Maglihok siya o magkonbiktar siya sa mga tao sa mga sala nga ilang gihimo. Mao na ang usa sa mga trabaho sa Holy Spirit dinha sa John chapter 16. So, however, we all know nga dili lang ang Holy Spirit ang naga-work dinha sa mind ug sa kasing-kasing sa tao, because there are also other influences nga naa dinha sa kasing-kasing ug una-una sa tao. And among them is ang mga nadak-an niya o nahibaw-an niya nga wisdom nga gikan sa kalibutan. Christians, naa dinha sa iya ang wisdom sa kalibutan nga nag-ingon, nga unsa nag-ingon kaniha? Nga the cross, the message of Christ crucified is, unsa to? Is stumbling block and, unsa to? And foolishness. On the other hand, we have here a message that Jesus Christ crucified, mao ni ang message nga maghatag og salvation, ang maghatag og transformation sa ila kinabuhi. And ang mga tao naa sila freedom to choose asa nga wisdom ang ilang paminawan. Is it the wisdom of the world, or is it the human wisdom, or is it the wisdom nga gikan sa balang espiritu? When they listen
to the wisdom of the world. Mo nagiingon ni Apostle Paul, this is chapter 1. Ingon dali, no? For the message of the cross, verse 18, chapter 1, is foolishness to those who are perishing. Kung ang ilang paminawan is ang wisdom sa kalibutan, ilang gamiton ang ilang logic, ilang gamiton ang philosophy nga ilang nahibawan, for them, kung mo na ilang paminawan, the message of the gospel will become foolishness to them who are perishing. But on the other hand, kung ilang paminawan ang message of the gospel according to the working of the Holy Spirit, o sa gingon ni Apostle Paul diri, but to us who are being saved, it is the power of God. Pero kung ang mensahe sa gospel ilang paminawan in the perspective, in the working of the Holy Spirit, mahibaw-an nila nga kanadi ay it's the power of God, ang gahom sa Dios nga maoy magluwas sa tao nga mutuo ni ana. To those who are being saved, it is the power of God. So ato makita makaigsunan din Dunay duha dunay duha ka mabutang. Christian, so imong gamiin si Paul nga kung nga sa pagwali nimo, sa pagwali nako, wala ko naggamit sa mga butang nga iya sa kalibutan. But ang akong giwali lang purely is ang message nga Jesus Christ and in Him crucified. Pasabot niya na, if people would believe, dili mag-rest ang iyang message diha sa kung unsa ang mahimo sa tao. But kung mutuo ang tao, ingon si Paul, it is a demonstration of the Spirit's power. It's a demonstration nga naglihok gyud ang gahom sa balaang espiritu diha sa ilang mga kasing-kasing. Makaigsunan. Ingon si Paul din it's a demonstration of the Spirit's power so that your faith may not rest on man's wisdom but on God's power. Aron ang inyo pagtuo dili diha sa wisdom sa mga tao, kundi purely it rest diha sa gahom sa Dios. That's why sa atong gospel preaching, don't trust sa inyong mga abilities. Don't trust sa inyo nahibaluan. Don't trust sa inyo experience. Although we can use all those things. Magamit ni mo na. But ayaw pagsalig ni ana mga butanga. Si Paul, iyan ang nahibaw in Athens, he learned it the hard way. That even in his most sophisticated preaching of the gospel, only a few believed. That's why when he came to Corinth, nakita niya or na-learn niya yung lesson. I will now preach the gospel. Ang simple nga message, Jesus Christ and Him crucified. He acknowledged his weakness. And now, in si Paul, I will only trust not on my abilities, but I will only trust in the Spirit's power. The power of God sa pagwali nako ni ining mga gospel. Christians, do you want to be empowered sa inyo pagwali sa gospel? Ganahan ba mo nga mahimong powerful sa pagwali sa gospel? We have to resolve to preach a simple message of salvation, Christ and Him crucified. Ato recognize ato insufficiency. And ato saligan lang yun ang ability sa balang espiritu nga mao ang maglihok sa kasing-kasing sa mga tao. Remember this, dili kita ang magluwas sa tao. Dili tungod sa atong kamaayo mosulti. It is the power of God through the message of the gospel nga atong giwali ngadto sa mga tao. Praying nga kita tanan will be empowered as we preach the gospel
sa mga tao sa ato palibot. Let's pray. Dear Father, thank you for your word. Salamat, Lord, nga with this very simple message, ma-learn na mo nga it is not us, dear Father, it's not our own ability. Nga mawali na mo among message, but it's you, Lord, nga mao mag-empower sa amo. Help us not to trust sa among mga katakos, Ginoo, sa among abilities, sa among nga skills, sa among knowledge, or sa among experience. Help us nga magsalig lang gyud diha kanimo as the source of strength and wisdom the moment that we preach the gospel. Tabangin mi, Lord, above all this, nga we'll also have that desire to really preach the gospel. Not because it is for our own good or our own glory, but it's for your glory. You will be glorified, you will be pleased. For every soul that would repent, would come to you in repentance and would believe in the Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, in simple nga message, and we commit all this in Jesus' name. Amen.